Sir Richard, kailan ho ba kayo huling nagkausap nitong misis ninyo? Ito, October 20. October 20 lang. Ano ho ang inyong napag-usapan? Ayun nga, yung tungkol sa nakita ko, Ano ho bang nakita nyo, sir, para maintindihan ayun yung namin? sa TikTok, nakapost yung mga nila na lagi. Pagka sinasabi ko naman na gano'n, ang sinasabi naman sa akin, wala na, tapos na, binura ko na. Ay, ibang lahi, attorney. Okay, so ito ho, yung Facebook, okay, may kausap na ibang lahi. Video call. Bali, yan yung, yan. Ayan yung bago. Okay, at nung kinompronta niyo po yung asawa ninyo, nung nakausap niyo siya tungkol dyan sa nakita ninyo, ano ho ang sinabi niya sa inyo? Magalit pa sa akin, nung sabi ko, papatuloy po ko tayo. Sabi sa akin, gawin mo na, patuloy po mo. Ayun na sabi. Tapos nung nun, hindi na siya sumagot. Okay, tas blinak na niya kayo. Talaga naman lagi akong block eh. Dito sa number na yan, hindi niya na ako sinag. Yung mga account niya, wala talaga, hindi talaga ako friend yan dyan sa mga account niya. Okay. Lalo yung mga account niya, napakarami. Sir, gaano ho kayo katagal nakasal ni Ma'am May? Tama ho ba, May? Noong 2012 pa kami. 2012. So, almost 12 years na ho kayong kasal? Tama ho ba? 2012 ako kinasal, tapos hanggang ngayon. So, mga 12 taon ho kayong... Ang kinakasama pa ng loob ko, siya nag-ayos ng kasal na yan eh. Dapat di niya na lang ang pinakasalan, yung pala ganyan lang ang gagawin sa akin. Tatali niya ako sa paano pa magiging malaya sarili ko, hindi ko na maugali na kahit kasal na ako. Ano pa ako na iba. Pero kayo ho ba, sir, may plano din ho ba kayong maghanap ng iba? Wala naman ho. Okay. Meron ho ba kayong mga anak ni Miss May? 4. Meron na ho ba kayong paghihinala noon pa na ganyan ho yung nangyari? Wala ho talaga. Wala na talaga. Dahil nga, yung nawalan nga ako ng trabaho na, di parang muna ako, yung nagpapahinga muna ako dahil nga 15 years ako nagtrabaho sa eh. So kailan ho kayo nawalan ng trabaho? Nung last year. 2023? Opo. Okay, nung 2023, ano ho ang napag-usapan nyo ni Ma'am May? Ay, hindi ko po siya nako-contact noon. So, kailan ho ang huling contact ninyo before nitong October 20, sir? Ayan lang. Noong September. Nitong September. Okay, so, in short, kayo ho ba ay hiwalay na? Wala nga akong alam. Wala ho kayong alam. So, ilang taon nyo na hong hindi nakakausap si Mrs. bago ho itong October 24? Mga 5 taon? Mga 5. So, sa 5 taon na yun, sir, hindi kayo nagtaka na hindi ho kayo kinakausap ng Mrs. ninyo? Hindi. Kasi, minsan pag natawag naman ako sa, ko, minsan matchechempo ko na, kakausapin naman ako. Ganun lang. Tapos wala na. So, hindi siya umuwi sa bahay ninyo? Sa naik. Hindi. Sa 5 taon ho? Hindi siya umuwi ron. Hindi niyo ho ba naisip na, baka may nangyaring masama kay Ayun Mrs. O wala hong tangka sa inyo na pumunta ho sa Las Piñas? Ayun na nga po eh. Hindi ko nang mabanggit kasi nauwi siya dito sa tiyahin niya eh. Okay, pero sa inyo wala. Hindi talaga siya umuwi. Yung mga anak niyo ho ngayon, nasaan na ho? Andiyan sa Taguig. Yung Taguig ho na bahay niyo ho ba? Or... Hindi, bahay ng asawa ko yun. Okay, so may bahay ho na hiwalay si Mrs. So in short, tay, para kayong nakahiwalay na talaga, hindi lang nasasabi na, hiwalay na tayo. Wala siyang gano'n. Kaya niya nagawa yan, simula nung pumasok siya dyan sa amon niyang yan. Dati naman wala namang problema Nung pumasok siya rito sa amon niyang yan, yan, nagkaganyan na. Naging sinungaling. Bali po yung sinasabi niya na 5 taon, napaka-imposible naman po nun kasi umuwi ako sa naik, parang 2 beses ako umuwi nun sa naik. Paano ka umuwi sa naik ng Sige nga, paano ka umuwi? Ako ang tinatanong, di ba? Ano nga ako hinatak mo? Ako ang tinatanong. Sinungaling ka kasi, wag ka nang gusto mo pa makita marami. Di bali yung 5 taon na sinasabi niya, parang 2 beses lang yata ako pumunta doon sa naik. Tapos after noon, nagpuntahan yung mga anak ko doon. Then, katulad ng sinabi ko kanina na pinapunta ko doon, natulog ko, parang ilang araw lang siya. Then, nakarinig ako ng sinabi ng anak ko na, salamunin daw sila. Huwag ka muna magsalita kasi nag-i-explain ako. Kita mo, high blood ka na kaagad. Paano high blood? Ito, may record tayo ng pag-uusap. Kaya Pinagtatawanan mo ako. nag-explain ko sa kanila kasi ikaw hindi ka tumatanggap talaga ng gusto mo lagi kang tama ka eh. Di ngayon po, nung nalaman ko na sinabihan yung mga anak ko na
napalamunin, syempre, isang nanay, di ba, mahirap yung gano'n na salita. Oh, sino nagsabi nun? Ako ba nagsabi niyan? Di ngayon, ang ginawa ko, dinala ko yung mga anak ko sa Taguig, tapos Gumagawa inupa ka ko ng na sila. kwento mo. Sa kapatid ko, pero hindi niya sinasabing, hindi ko bahay yun, inuupahan ko yun sa kapatid ko. Tapos ngayon, yung bunso ko na naiwan sa kanya, hindi ko alam, hindi na pala pumapasok. Tapos ang ginawa, namamalimos pa. Paano nako, gumawa mo kwento? Kaya ang ginawa ko, pinakuha ko yung bunso ko, pinagsama-sama ko na sila. Pinagsama-sama. So, in short, Ma'am May, ang sinasabi niyo ho ay napabayaan ho at napagsabihan ng hindi maganda. Yes, po. At saka hindi nila iniintindi yung bata. Kaya sabi Paano ko, hindi dyan lang kayo, iniintindi? inuupa ko kayo. Nagkasakit na nga ang nanay, yung lola niya dahil sa tapos, ganyan pa ginagawa mo sa akin. Hindi pa Puro ako ka kasi nungalingan. Tumagay tayo, papakulong na lang kita. Kapal ng mukha mo. Lahat ginawa ko. Tumanda, Alam mo po, itsura ko ng ganito. Hello? Ma'am May, opo. Ma'am, Alam kayo, mo po, ma'am, bigyang linaw lang ho kami, kasi bakit nga ho ba kayo hindi nagparamdam ng bukod ho dun sa 2 beses na nabanggit nyo kanina, bakit hindi na ho kayo umuwi kay Sir Richard? Ayaw nyo na po ba sa Ang kanya? ginagawa niya sa akin, alam nyo, sa tuwing hindi ako nagpapadala, pinapabarangay niya ako kung ano-ano nirereklamo niya sa akin. So ngayon, pag once na nakapagbigay ako ng pera, tapos na ang barangay. Ang Tapos kapal... pag meron na naman siyang hinihingi sa akin, kaya imposible na 5 taon wala kaming kontak kasi andito yung mga binabayaran ko sa kanya sa tumatawag siya sa akin, pambayad ng kuryente. May pinadala ka. Doon na sa akin yung mga anak ko Pero ako pa rin ang umano sa kanya. Sabi ko, sige, pag may extra akong pera, bibigyan kita. Sige, Sir Richard. Bakit may pinadala ka ba? Tanong ko sa iyo. May trabaho ako, ako lahat nagbayad. Yung sa bahay ngayon, may problema. Ano sabi mo? Puro ka pangako. Pagka meron, sige, sa mga Facebook mo, sige, i-accept kita. Hindi ko pa binubuksan. Sinong tanga magpapahiram ng cellphone na gagamitin mo sa mga account na iba mo? Alam mo, ang Iba na, sabihin mo, May. Lagi kong kausap ang mga anak mo. Lagi Wow, kapal ng mukha mo. Paano? Lagi lang sinusuportahan, hindi mo lang alam yon. Ikaw lang ang bukantangan, hindi ko kinakausap. Kasi nga, talaga hindi mo kakausapin kasi nga, may kabit ka na. Tungkol naman doon sa kachat ko na Indiano. May kabit ka, tanga. Indiano, alam mo yon. Kahit tanungin niyo po ang mga anak ko, alam lahat nila. Kahit yung panganay ko, alam nila. Sabi ko, sige, hayaan mo magpatulpo yan. Para na lang malaman nila kung ano yung totoo. Kasi ako nanahimik ako, tapos bibigyan mo ako ng problemang ganyan. Bakit kita bibigyan ng problema? Ikaw nga nagbigay sa akin. Ma'am, so in short po, sino po yung sa Indiano po? Yung sa Indiano naman po, alam meron niya na siyang- yun na tignan niya na. 5 years yung relasyon yun, na nagpapadala ng pera sa akin, tapos siya rin nakikinabang, kahit tanungin niyo po sa mga anak ko, alam nila yan. Pag Okay, hindi pa Ma'am nagpapadala ng May. Indiano na lalaki, galit na galit siya sa akin. Miss May, ma'am. Kapal na mukha mo, ang laki na ebidensya ko sa iyo. Oo. Dumidinay ka pa. Ma'am May, linawin lang ho natin. Kayo ho ba ay may kinakasama na hong iba ngayon? Wala po, ma'am. Bakit nyo ho itinigil na pumunta or umuwi sa bahay ninyo nang biglaan ho? Kasi yung 5 taon, ma'am, is no joke. Hindi ho yan biro. Sa asawa nyo. Ayoko na makisama sa kanya dahil sa trauma ng ginawa niya sa akin, lalo nung tinakasan ko siya, nagtrabaho ako sa Bicol. Tapos pag uwi ko, inanuhan niya ako ng panaksak. Yun, ang hindi ko makakalimutan. Naputol. Okay. Kayo, Sir Richard, kung halimbawang humingi ng paumanhin sa inyo si Ma'am May, halimbawa mag-sorry sa inyo at mapag-usap po kayo, willing pa po ba kayo? Hindi, basta marunong siyang magsabi ng katotohanan Ang problema, ako na naman magdadala ng kamalian niyang ganyan. Pero mahal niyo pa po ba si Ma'am May? Mahal ko naman Ang problema, lagi naman ganyan ang gagawin Hindi naman marunong humingi ng sorry paumanhin. Wala. Ma'am, kaya nga ho, ang amin hong kahilingan sana, pwede ho ba kayo, willing ho ba kayo na magharap ho sa lupong tagapamayapan ng Barangay Almansa? Kasi pagbigyan ho natin at physical kayong pumunta doon sa barangay para makausap nyo rin ho si Sir Richard. Sige po, para matapos na to. Opo. Ano po ba ang gusto nyong mangyari, Ma'am May? Gusto nyo na po ba na makipaghiwalay? Ayaw nyo na po ba? Hindi nyo na ba mahal si Sir?
Gusto ko na kung makapaghiwalay sa kanya kasi sobra na pagtitiis ko sa kanya. Sa Ang ginagawa kapal niya ng sa- mukha. Ba't pa ako makipag-usap sa kanya, ma'am? Kakasuhan ko na lang Hindi, po mag-usap siya. tayo. Sir, kailangan nyo din ho makipag-usap kasi kailangan nyo din ho Ayun, malaman ayun kung nga. ano ho yung plano niya doon sa mga anak ninyo. Sir, meron pa ho kayong minor de edad na anak. Hindi ho ba? So, doon ho sa minor de edad ninyong anak, kailangan nyo din hong malaman kung ano ba, sinong susuporta, kanino ho mapupunta ang pansamantalang kustodiya. Kasi, ngayon ho, wala din ho sa inyo at wala din kay Mrs., di ba? Ma'am Lina. Apo. Oo, ma'am, baka pwede ho na mapadalahan ho ng summon si Ma'am May. Total naman ho, kinonfirm niya dito live. Sinabi naman niya na okay ho siyang pumunta dyan sa inyong barangay. At the same time, si Sir Richard ho, kami ho mismo ang sasama sa kanya para ho makita namin kung ano ho yung mapag-uusapan nila, pati ho yung mga anak nila, ma'am. Sige po, kakausapin ko na. Padala natin ng summons. Sorry kung nakipagrelasyon ako dati, pero alam mo yon. Kaya nga umabot ng 5 taon eh. Nagkamali rin ako bilang tao. Nagkakamali ako. Yun lang yung ginawa ko lang talaga. Pero ngayon, wala akong karelasyon dahil ayoko na. Ang importante sa akin yung mga anak ko. Basta ito lang sasabihin ko sa iyo, mag-ingat ka lang dyan. Mahal kita. Alam mo naman, hindi nagbabago yan. Alam mo naman, nasa likod ko at sa harap yan. Naks. Hintayin ho natin ang susunod na parte ng inyong pag-uusap at paghaharap sa Barangay Almansa 2. At mukhang kinikilig pa po Masaya si Sir. si Bakit ka biglang sumaya, Sir? Hindi. Wag ho kayong magbaba ng telepono, ma'am. Kausapin ho namin kayo para ho sa schedule natin dyan po sa Barangay Almansa 2. Salamat po, ma'am. Sige po. Sige po. At Sir Richard, maraming salamat po, sir.